the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times you have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم وحد صفوفنا بين المسلمين والنصارى واللوماد إلى صراطك المستقيم. اللهم امنحهم العيش بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة في مدينة دافاو. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amoy nen manama kami gimot tolangon, manotod kakaroson no. Si ikaw kami tokul tolangon, huway migtumpi to tano. Si ikaw kami bohoy to kaupianan tolangon na maotaw. Pusako kapusong no, kana akong to pabulos koy. O agbuyo ko ikaw, huway bohoy kat pabor, kahalaan, kalinaw, to kanami. No pag-ugpo, huway kasabok ako'y oyot kalambo. Kay kuro tamana kakodin panubado ipag ampo, kaupianan igboy no, way kakoy ko ni mo no, way kahalaan ko lang. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban alang simua. Punto dibis. Okay, sige, ning hapon sa inyo ang tanan. Pasensya na mo, kasi dili kayo maayo ang ato ang audio, no? Parang hapon, ay medyo naka-experience ta o technical problem. Kaya ako ang kauban si RJ, naningkamot siya nga ma-upgrade, no? ang mga equipment niya, kay nakalimot siya nga dili day siya electronics. So, ni samot and kaguba ang sistema karon nga puna, no? But anyway, kamot lang ta nga maka-connect diha sa inyo. Labi na gyud kay ugma sa buntag ug hadtod man siguro Biyernes 13, 14, 15, no? Wala ta sa opisina kay natay atinan nga seminar, no? Katong mura o incident command system, tama ba ko, no? Pero actually wala kay ko basta related to siya sa pag-manage, no, sa disaster. Wa lang ko kalikay kay na-corner ko. Kaya actually, ang nagbutang sa ako ang pangalan dito si Secretary. So, wala na ko ka balibad. Niya, hantod karong kapuna, mura o gusto ta ko mangita o alibay. Pero wala na ko makakita o alibay. So, meaning to say, ugma, wala sa'yo sa buntag ang seminar. Kunya,
nabalaka ko kay wala og daghan naman nagakuha og mga ID. Ang problema mo ni aning ato ang identification card sa barangay. Walay laing pwede nga mo pirma, kundi ako lang. Dili parehas o ba ni mga certifications. Pero sa lagi mo ay ako ang binuang po sa magkuha og ID. Kaya matingamang ko nga matagkaroon ng niya mura og sukad pa atong 2014. Sige naman ko og issue og ID niya mura wa man nahurot ang magkuha og ID. So, basi ba og naamoy ID niya pagkahuman inig-pay out ninyo or makuha ninyo inyong claim, inyo harap kong ipaglabay. No? So nagabayad ba mo ana no? Base sa ato ang ordinansa sa barangay. So you just keep it. No? Kaya huwag mo makahibalo o sa panahon na kinahanglan ninyo. Ibutang gina sa inyong ID no? O sa inyong wallet. Kaya inyuhan ng identification o asa mo nagpuyok no? Diri syudad sa Davao. Naka-remember ko atong isa ka incident no? Involving one of the members of our family no? Na may taliwa na karon sila ang kalibutan nga atol sa iyahang pagka-disgrasya, although wala man ta hangyo no? Pero kuha lang siya no? May purpose nga ma-present nato nga importante gid ay immediately right after sa incident, naa siya sa layo nga dapit no? Nasa Visayas. Pero ang unang nakita nga ID dito ang ID sa Barangay Lasang. So immediately natawagan ta kung na-identify nato no, ang aso yung biktima. So manang kung makakuha gani mo og ID o magkuha mo og ID, ikip na ninyo o dili nyo gamiton kay kabahin na no, sa inyong identification. So again, may hapon sa inyong tanan, no? Tanan nga mga kaigsuunan nato dinhi sa Barangay Lasang. O kining duha na ako katubak kaatbang diri nga urag nagtabi no, nagprogram pun sila og ilaha. May hapon no? Adlaw karon nga Lunes, pizza 12 ba? Pizza 12 ning bulan sa Agosto no. Pila ka adlaw na lang no? Ato ang although padayon o nagsugod na ang celebrations kadayawan, pero ang highlight ata no, para maabot nga pizza 18 na ay mga combinations ng mga activity. So kumusta tanan nato kapag shooting di Kalibay ato mga pigalangga kapag katawhan din sa Barangay Lasang, ato ang mga kaubanan nga narabaho sa barangay, ato mga barangay officials, ato mga court leader, ang ato ang lupon, barangay police, ato mga barangay staff, ato mga volunteers. O giguman tanan nato ng mga kaigsuunan, mga silingan nga temporary wala dili sa atong barangay, atong mga kaigsuunan ng mga OFW no? Atong ang mga heroes, atong mga pamilya nga dipili ka mapalayo sa ilang pamilya aron matagaan og maayong kinabuhi no? Para lang matubag no? Kung sa ilang mga panginahanglan. May hapon po sa tanan nato nga mga kaubanan ng mga barangay officials, ang tanan nato ng mga kapitanes dinhi sa Dakbayan sa Davao, mga barangay officials o kaninyong tanan, mga residente, sa kamayong hapon. Medyo swerte ta karon kay muragwa pa ni bunok ang ulan. Pero katugilabay nga o kagahapon ata, doon na pipila ka mga area, most particularly dito sa may area sa 3rd District nga nakasinati kini og kusog ang bunok sa ulan o resulta kini sa pagbaha no, sa pipila ka mga lugar. No? So andam-andam lang ta, wa mo ta masayod no? Kung unsa gyud dagan o lakat sa atong panahon apan matagkaroon og unya no? Ang ato ang Disaster Operation Center padayon nga nagahatag o nagapahimangno kanato no? Nga kung pwede mamahimo kitang magbinantayon sa tanang panahon. So kumusta no? Tanan nato nga mga suking tigpanubay. Happy birthday sa tanan nga mga nag-celebrate karon sa ilang adlaw ng tawhan. Ako amigo ora og nag-birthday day karon no? Isa sa pinaka kanaabang hilomon no? Nga
ato ang silingan, ato ang residente nga dili mo puhiton, di gyud mo tingog o kanang pinakahinay po magpadagan og sakyanan o kung galing makagunit o manubila ang idolo no sa masa diya sa may Purok Capricorn o gingon man sa Purok Aquarius si Nong Itil sa Ramosing nag-celebrate karon sa iyang adlaw nga tawhan. So og sa tanan no nga wala ma-mention happy birthday sa inyo. May naot ko nga mulipayon mo nga nag-celebrate no sa inyong adlaw nga natawhan. Ang ato ang mga karikon, itong mga kaigsunan, itong mga volunteers nga karikon, dinis Barangay Lasang, daghang salamat no, sa inyong makananayon nga pagsuporta sa tanan ng mga kalihukan sa barangay, labi na sa paghatag po ng kasiguruhan o seguridad no, sa ato ang mga estudyante. Labi na sa panahon sa ilahang pagsulod o gingon man paggawas sa klase. Murag na postpone tong schedule sa Sangguniang Kabataan no, para sa ilang greening program. Murag karong Sabado, no? Karong Sabado na ata nila palayo. So, kaganinang buntag, isa sa ato ang mga nahimong activity, nagpaigayon ta o ocular inspection no, sa isa ka area no, dito sa Tambungon. Din adunay problema no or wa pagkasinabtanay no sa atong mga silingan labi na gyud adunay kalambigitan no sa tanang pagplastada sa ilahang mga luna no katong subject for homestead application. So pinaagi sa maayong pag-istorya o igan man pagpasabot at least ato ang nahanay no, o na plaster na to pag-ayo. Yung ginaot ko nga kung naapay laing problema karon pa lang daan ato ana nga ma-address. Basta kay mangno lang sa tanan nato nga mga kaigsunan labi na diya sa may Tambungon kato mga aplikante no, sa homestead application. Kung sa inyong gi-applyan, mao lang inyong i-develop. Ayaw na ninyo putda ng uban kaya ato ana gina-identify alang sa barangay site. Wala ta makahibalo sa maabot ng mga panahon adunay mga project o mga proyekto alang sa katilingban o kinahanglan nato ang naasoy ng mga luna wa pa ta makahibalo basig aduna pay mga aplikante nato nga naay mga pangalan pero wala pay mga lote no? Kaya wala pa man igawas ang ato mga technical description. So, sabot-sabot lang ta. Anyway, ang ato ang paningkamot, ginahinay na ito pag-plaster, ato ang mga kaigsunan, kaya para po aduna tayo seguridad diya mismo sa ato ang pagtuyo. So, kana bang mahimo lang tang fair no, sa matagusa, kaya bisa kung saon ninyo na, no, bisan pagtukuran ninyo na og structure, dili magyapon na ma-inyo. Siyempre, kinahanglan og mga requisitos no, sa gobyerno o dinadiri sa ato sa barangay. So, manang ayaw na ninyo interese ka ng mga area na dili intended para sa inyo. Kaya doon na tayo mga preparasyon. Makita man ninyo, no? Nakapatukod ta og mga gym, na-plastirahinay na to, na-plaster ang mga kalsada, tungod po sa pag-identify nato o pagsiguro nga kanabang at dili mamahimong samok no, ang plastada sa ato ang mga structure. For example, mismo sa area sa Tambungon, kanang exist ka property din na, no, kanang daycare center sa Tambungon, para na no, sa inyuhang mga anak, dili na para sa mga private individuals. Kaya siyempre, naana tayo gibutang nga daycare center din na, o panahon nga tubutan ta sa atong labaw nga makagagahom, kinahanglan na ito magbutang o mga playground facilities para sa inyong mga kabataan. Kabahin na no, sa learning, early learning education na ma-emphasize katungod sa mga kabataan na maka-cut on, pinaagi sa mga basic ng mga academic subjects. Pantudluan po sila nga adun na sila katungod nung magdula, makigabigit diya mismo sa ilang kapwa po ng mga learners. So, wala na ato ang pahimangno no, sa ato ang mga kaigsunan
ugma murag naa day meeting ang mga membro sa Corpis, no? Meeting ba or payout no diya sa may Tambungon Gym, no? So at least karon naatay magamit no nga katapukan po no sa ato ang mga katawhan. Ubay-ubay pa ang ato ang imprestada din na. Although medyo gahol ta sa panahon, pero manang gingon nato sa unahan nga atong giplastar karon kay para sa maabot ng mga barangay officials, dali na lang unya ang facilitate. No? Taliwala sa pila ka mga problema o pila ka mga hagit nga ato ang natubang karon. No? Kaya mismo sa natad sa politika. No? So, stay put lang mo, marabag ka ng ato lagi na paminaw karon no? Kung sa kanil mga problema nga ato ang giatubang. Naay mga report sa ako, Kap, naay naga-adto sa amo dinhi. Mura og na ay mga form, matud pa na ay mga kwarta nga ihatag o mga benepisyo sa gobyerno nga i-initiate ko no, sa usa ka party list dinis Dakbayan sa Davao na ay pipila ka baga representante karon nga gikan na pod ato ara po mga residente dinhi na may nagasuri-suroy o nagakumbinsi sa inyo. Wala ko niingon nga ayaw, wala ko niingon nga dili, kay inyo ka man ang katungod. Pero importante din na, natawon ko ninyo, nga una-una, kinahanglan makabenepisyo tas kwarta sa gobyerno, kay kwarta man na sa gobyerno. Pero kung galing adunay panahon sa pagdesisyon, dili kini pwede nga makahikot. Dili pwede nga makahikot diya mismo sa inyo ang desisyon. Demokrasya man ato ang nasod, kita may balansi o kung sa'y kanabang kaugmaon sa matag usa. Pero sa karon medyo tanawon na to, medyo problematic yun ang ato ang sitwasyon. Pero rin kamot nga makabarog, taliwala sa pila kabaga na nato mga challenges nga ato ang giatubang karon diya mismo sa subay sa mga kanabang nagkalala ng mga problema labi na sa iskutanan sa politika. So again, maayong hapon sa to ang mga suking tigpanubay, maayong hapon sa itong mga kaigsunan diya sa Purok Paises, labi na sa pamilyang hala, no? Kauban na to karon si Maribik. Ako ang amigo nga nasa Valencia karon, no? Si Willie Pax na sigilang o sigilang saad nga muadto diri sa muadto sa lasang pero wala naglabay-labay negosyante mo kani no katong ni agi ingon siya nga primo agi ko diya sa imo ug ganun ko wala ko nitubag pagkasunod adlaw ingon siya nga wala ko agi pre kay busy mo mga kayo no di man ta matawag na busy kasi tinuod lang majority sa itong oras naramag kita din sa barangay o narata diri sa barangay Lasang ay nata sa balay natay katong or nata dito sa mga area nga itong ipang tamnan o mga gulay ato ang ipang buhian o mga hayupan o nata diri sa barangay hall no? So dali kata kayo dali kata kayo pangitaon. Kung sa may mga highlight no karong gutdua kagahapon pa lang although kana bang wa kay ko kasabot katong pagtan-aw nato sa Facebook na ay murag katong babae nga nag-live no? Pero kuan day ko siya nakalimot po ko nga mga po dito yung ruta sa Ironman. Abi ba na ako o budagan to siya o kagawad no? Kay halos tanan niya nga agi iyahamang itimbaya no? With all the smile. Pero una-una ko ragwa man ni nag-helmet no? Unya kadibayan murag ni agi siya dito sa daghang duot sa tao. So, dito na ko na-realize nga ruta dahil nga iyang gibaybay katong ruta po no nga katong di-close exclusively para sa mga kanabang contestant no, para sa Ironman. So, pagkahuman, nakita na lang na ako mag-i-interview siya dito sa police stations. No? Unya, malipayon siya. No? Iyon pa niya nga mission accomplished daw. Kaya iyahag yung gusto dito nga
kanang makot daw ang atensyon sa authorities. Kanya, ginabalan sila ko pagayo, no? Mura og maayo mo po siya mong istorya, no? Maayo ang iyahang explanations, kadugayan, no? Nakauna-una lang ko nga inappropriate, no? O naabay something kay ang iyahang rason para lang makot daw ang atensyon sa gobyerno o ingon man sa mga public officials kunya kinahanglan tama po dihang sa uban nga mga bahin tama ang iyahang mga statement, no, na do not be afraid, padayon sa imong mga damgo, no. Actually tama to siya nga advice, no, pero ingon pa sila, the means does not justify the ends. Ang punto dito, isa sa danger dito, kay mura ba o iyahang gi-encourage ang ato ang mga law-abiding citizens na kinahanglan nato i-violate, no, ang reglamento o ang balaod para mapansin lang nato ang gobyerno o mapansin ta sa gobyerno kung naatay redress of grievances, no? Nakot ganyan ang atensyon sa gobyerno tungod kay nadakpan man siya sa mga pulis, no? In fact, matud pa nga pasakaan og daghang kaso ang naasoy nga suspect nga nagsinamok atol sa gipaigayon nga Ironman 7.3 triathlon race kagahapon sa buntag, August 11, 2024, no? Ang kaway lami nini kay iyahang giatol nga naay international activity nga mura ba o gipaningkamutan sa ato ang syudad nga i-showcase, no, ang kamaayong tao sa mga Dabawinyo. Unya taga-Turil, no? Unya ang kampanya ba sa gobyerno karon Dabawinyo disiplinado, no? So instead nga ato ang i-showcase ang pagka-disiplinado sa katawhang Dabawinyo, an isolated person, isolated case, ipakita niya nga na mga Dabawinyo nga dili disiplinado, no? Nya in fact iha pang gi-encourage na to come into open. Although siguro ang maka-explain ani mga psychiatrists, no, o mga psychologists, no? Pero ang ako alang ginatanaw, ang akong isa sa pig ani nga dili siya maayo nga mamahimong sugbanan. Naa may way nga pwede natong mapasibaw, no, ang ato ang opinion o mapasibaw nato ang ato mga redress of grievances without violating katong ato ang mga laws o ato ang mga ordinances. Kay ang mahimong mahitabo niya na, no, malagi dili ta mahimong maayong model. In fact, wala siya remorse, no, sa iyahang gibuhat, no? You can just abigin ako o nidako siya sa laing nasod, no? I do not know tinuod matud pa nga kada bang bastante man po, no? Makita man nato nga bastante po ang iyahang hibalo, no? In fact, kanang kuan siya very eloquent, no? Pag in English pa niya o imuhang interviewon na siya mga quote-unquote, no, ng mga statement. Kunya kadugayan, sa kadugay na nga interview, ang na-highlight dito kay isa sa iyang gikasukan kay wala gi accept ang iyang friend request, no, ni Mayor Basti. Kung anong kang Mayor Basti magpud ka nagpa-friend request, kay balo man ka nga busy kayo si Basti. O diri pa ka sa ako nag-friend request, bisan pag ka 100 ka na ko i-accept, no? Lutaw nga katarungan, pero kung ato ang tanawon ba, unsa kahay may tabo, no, kung inana ba ang kinaiya sa ato ang mga katawhan, no? Na magyutay correct no nga proseso. Ang ako alang na mura og nalingaw po ko kung giunsa niya pag-justify, no?
ang iyahang pag-violate no sa balaod no giunsa niya giunsa niya pag-justify katong iyahang gibuhat kagahapon nga ang pinaka uyukan dito gibutang po niya sa kadelikado sa kinabuhi ang katong mga nag-appeal no sa Ironman Challenge. Simba ko niya og nadisgrasya siya o nabanggaan ba hinuon siya madiskaril unya no ang maayong preparation sa ato ang syudad. Abot lang og gisipot ba siya ni Mayor Basti no kay iyahag yung ginahangyo si Mayor Basti nga bisita na dito sa Turil kay para lagi ma-share daw niya kung sa itong iyahang mga unsa itong iyahang mga sentimento no. Wala man po kaya ako madungog kung sa'y reaksyon ng Mayor Basti kabahin dito pero mga na mga katikaran no karong mga habuna Wanang kinahanglan din nato kadabang gabayan nato ang mga kabataan indications maguna no nga naabay kana bang sari-sari or kanya-kanya ng mga panlantaw no pero sa ato nang gika ingon no sa unahan regardless og unsa iyahang rason dili pwedeng matabunan nga iyahang gi-violate no aduna siya mga ordinansa or aduna siya mga balaod no nga gilapas o bisag malipayon man siya sa iyahang panglantaw o sa ato ang panglantaw kay smiling face mo gyud siya kaayo no pero kinahanglan niya ato bangon ang iyang obligasyon diha mismo sa balaod no nga iyahang gilapas gani matud pa sa PNP no ang naasoy nga gibuhaton nakalapas kini sa Article 151 no, sa Revised Penal Code o ang resistance, disobedience to persons in authority or the agents of such person. Kaya iyahang gipagukod-gukod ang mga police personnel kagahapon. Paglapas sa Republic Act 4136 kung Land Transportation and Traffic Code o Republic Act 10054 or Motorcycle Helmet Law. Nga matod kay pasangat kani sa city prosecution no, sa Turil PNP. So, sa Kasantagan, nakadetain karon ang salawayon ng babae nga matod pa kapila ko no, gibuyag ug nagpagukod sa mga personahe nga nagbantay sa Ironman race. I-identify kini sa Turil Police no, si Crisel Ann Maton Cabo, 28 anyos, usa ka negosyante, residente sa Barangay Dalyao, Turil, Davao City. So siguro inigawas ani mura og daghan ani og halin, okay? O basig mahimo ni siyang kuan, basig mahimo ni siyang tourist attraction. Pareha atong didto sa Cebu katong nag-away katong kaning nag-away nga katong related sa chicken cordon, no? Murag pila ka adlaw, murag nisikat mo to. Gi-interview so mo pud siguro iyang ko no mo pud iyang target nga mailhan siya no? At least nahimo man siyang subject karon sa mga interviews so nag Facebook live no? In fact iyahag yung gikuan nag Facebook live pa siya kaya para lang ma-attract ang mga followers. So, karong hapon, matod pa nga nanawagan ang naasoy nga lady rider, no? Kang Mayor Basti nga i-accept ang iyang dugay ng friend request sa Facebook. So, kung naminaw si Mayor Basti karon Mayor, basi o wala pa nimo ma-accept, kaya mora ba iyahang hangyo nga i-accept na nimo ang iyahang friend request. Kay para siguro maka-private message siya sa imo. So, pakitan-aw ko Mayor, pasigdaghan ka pa o wala mahimong friend request. Or kung ugaling gani, busy kayo ka, message lang ko, kaya ako lay tig accept. Kay bisamot ramen taon daw siya og ka-depress kay wa man nimo gi-accept, dugay daw wa nimo gi-accept ang iyahang friend request. So, pero ayaw ninyo na og sunda, no?
labi na tong mahiligon kayo mag Facebook live. Kay wala ra ba na point of return. So, ang point of return ana sigurado ko ug ganun ko nga magatubang siya o kana bang penalty tungod sa iyang gibuhat. So, unya mahimo ka siguro ng highlight unya iyang mga proceedings sa iyang mga kaso. No? Kay mamatay ang giingon nga accepted man daw niya nga na-priso siya, mission accomplished kay magi daw to iyang target nga gusto gid daw siya priso. Murag bagiyahan girepresentar matud pa ang bag-o kunong sektor sa mga revolutionaryo sa ato ang nation, modern revolutionaries. So again, may hapon po no, sa ato ang mga kaubanan karon si Ma'am Lucel Hubel, ato ang kanhing si SWDO head no sa Tacbayan sa Davao. Nag-retire na siya karon, enjoy na kayo siya sa iyang ginabuhi. Si Ronabel Caparida, no, maayong hapon. O si Chi Rit, no? Maayong hapon sa imo. No? So, may hapon po no, sa tanan nato ng mga retirees. Na ako'y nabasa, no? Advice daw for retirees. Naaday siya kuha nga nagpakonsulta niadto sa clinic. Sa ka-retiree nga niadto sa clinic unya uman nga ang doktor nasayod nga bago lang siya nag-retire, ang doktor naghatag og following health advices. Una, matod pa sa doktor nga kinahanglan nga kana bang matag karon og unya mulakaw, you must walk more often. Ikaduha, avoid soft drinks, beer or liquor. No? O di kayan ang pag-inom og soft drinks o kana bang ilimnon nga makahubog. Unya, drink more plain water. Di kayan po ang pag-drive, take public transport. Di kayan po daw og sige kaon dito sa gawas, mas maayo daw nga mukaon sa sulod sa Panimalay. Unya, di kayan or i-reduce no, ang consumption sa karne, seafood, mas maayo daw nga mukaon og vegetables. So, mga daw ito'y tambag no, sa nagpa-check up nga retiree. Tungod sa mga tambag, murag nabalaka ang nasa nga retiree, nangutana sa doktor, o naabay diferensya ang kahintang sa iyahang panglawas. Ingon ang doktor nga okay man, wa daw siya problema sa mayang maayong panglawas, pero tungod kay wa na siya sweldo, kay nag-retire na siya, mas maayo kuno nga magtipid. Joke to siya. Walang ko'y kung ano sa pagkatawa. So, walay ato ang advice no, sa ato ang mga retiree. No? Pero, warag si Ma'am Lucel, enjoy ni siya kayo. Bago lang nakapatukod og balay. No? Diya sa may St. John. Gwapo ba kayo, bagong model ang ilahang balay. O niya, sige na sila ka-enjoy karon ni former barangay kagawad Raul Rubén. Matag karon niya, makita na ako nga nag-dining out. 7 minutos, bilapas, gikan sa alas 6. Again, pasensya, no? Mumura og kato ang live karon inato ra ni. Kaya wala tayo iban nga mga corrections. Medyo nadaot ang kato ang katong interconnection sa itong mga equipments. Okay, wala kato apang gina-improve. No? Sa laing bahin, padayon niya po no, ang panglantaw sa itong gobyerno karon nga adunay panginahanglan no, kinahanglan nato nga i-jive no, i-conform ang ato ang sistema sa edukasyon diha mismo sa panginahanglan sa ato ang industriya. Tungod diini, adunay balaod nga ginapakusgan karon nga para lang ma-fix kuno ang job and skill mismatch. Ang punto din nga
taliwala sa kadaghan sa ato ang industriya o sa taliwala sa nagkadaghan nga mga universities or mga skills training institutions, padayon gyapon nakita nga matod pa aduna kunoy mismatch tungod kay kasagaran sa mga kurso o kasagaran sa mga kahibalo wala diha nagmatch no, sa panginahanglan sa atong industriya karon. Ang base sa 2022 no, nga state-run Philippine Institute for Development Studies, 39% matod pa ang sa mga employed individuals, kasagaran nini overeducated, while over a quarter undereducated. So in short, adunay job mismatch nga wala pa ma-address no, even sa to ang sitwasyon karon. Tungod niini ang DepEd o ang Private Sector Advisory Council or PSAC nagpirma og memorandum katong milabay nga simana no, to pilot or enhance ang work immersion program para i-increase ang tsansa no, sa mga senior high school students nga makabaton kini og trabaho sa panahon nga mugraduar sila no, sa grade 12. So, pinaagi ko ro sa memorandum nga combination kini sa mga top business leaders nga may muhatag og giya sa atong gobyerno sa pipila ka mga key economic sectors. Ang konseyo matod pa nag-put up kini og Private Sectors Job and Skills Corporation, non-profit kini, non-stock, to organize a well-coordinated government industry academe national movement aron resolbahon ang job and skill mismatch diri sa ato ang nasod. In short, ang initiative nagalantaw kung unsaon pag-connect o mamahimong tulay sa nabutyag nga gap between theoretical education o practical industry experience aron ang estudyante matud pa mamahimo kining attractive sa mga potential ng mga employers. So, manay mga recent findings karon no, sa atong gobyerno nga matod pa gusto nila nga i-address. Tama man po no, kung tan-aw na to no, ang ato ang nasod dili man ta iwit no, in terms sa expansion sa educations, dili man ta iwit diya mismo sa expansion sa atong mga industries. Panganong hantod karon daghan pa ang o padayon nga nagataas ang unemployment rate no sa atong nasod. Ang importante din na matagaan nato og trabaho ang ato ang mga katawhan para mamahimo silang kabahin di mismo sa pagpundar sa ekonomiya sa ato ang nasod. Kay sayang man po lagi na ato ang mga ginikanan daling kamot nga magpatungha ang ilahang mga anak ordinarily wala sila'y kahibalo no, kung unsay mga kanabang challenges no, sa ekonomiya. Unya nag-expect sila nga sa pila ka mga katuigan nga ilahang gibuno ang edukasyon sa ilang mga kabataan, ang ilang expectation nga makabaton kini og trabaho no. Kay para pud matubag ang ilahang mga panginahanglan. Maayong hapon kang Maria Eden Montialto o kang Elgrace Bayhon Pulvera. Pari siya kanang spokesperson sa Fish Landing. Wa ko kahibalo o masignan ni mga kasabot karong gabi una no. Depende pa ni. Depende ni sa depende sa panahon. 12 minutos milapas gikan sa alas 6. Sa laing bahin padayon gihapon ang kanang walang katapusan nga investigation sa drug war. Labi na kay nagkaduol no? Nagkaduol ang midterm elections. So halos ang ginabuhat karon sa ato ang mga senador, ikod ba na ito mga kongresista, kana na lang yung pagpahigayon o investigation. So nagwa yun sila gipunting investigahan karon tungod para kanabang palapad niya mismo sa kasamtang administrasyon katong mga workings matod pa sa panahon sa administrasyon ni Mayor Duterte. So matod pa sa mga pro-Marcos congressman nga
dilatar ko ni Senator Bato ang multi-committee investigation sa drug war killings o proliferation sa Pugo no man gibutyag ni Quezon Representative David Suarez. Batod pa quad committee kini no, daghan yung mga committee nga involved aron imbestigahan matod pa sa iyang deklarasyon ang fake drug war no, sa Duterte administration. So kung inana nga mga labeling, mag-expect gid ka nga kana bang ang ilahang investigation dili for purposes nga makabaton og tinud-anay nga impormasyon no base sa ilahang gina-claim gusto nila mabutyag o makaibalo ba sila kung sa tinuod nga tinor pero kaya sila mismo base sa ilang mga statement nana sila yung mga labeling no for example kanang declaration nga fake drug war nga gipahigayon. So mean to say nana sila ilahang kaugalingon nga opinion. Wa pa mahuman ang ilahang investigasyon, ilahan nang gina-prejudge. So okay kay subject karon sa investigation unsay rason no nga ihatag nimo ang kooperasyon nga bisag unsay imuhang iisplika labi na kay ang ilang gibuhat karon by province daw sila no. For the first time kini nga quad committee nagasuroy-suroy kuno sa mga probinsya dito ko na magpahigayon ang mga public hearings para lang i-inform kuno ang mga katawhan o unsay unod sa ilahang investigasyon. So tanaw na to kini paano siya misleading no? Kabahin ni sa attempt pagpaningkamot nga i-discredit no ang kasamtangang administrasyon. Walay problema sa kana bang admin o wa siya makasabot o wa siya makahibalo o asa siya magsugod no basic lang na no ang tao pag wa gani na kahibalo ang iyahang buhaton sige na lang og pangguba kaya wala man pud siya i-offer o unsay maayo no pero og ikaw mismo administrasyon na kay imuhang kaugalingon nga paglantaw na kay imong kaugalingong inisyatiba base sa imuhang mga deklarasyon sa panahon nga natubang ka sa mga katawan nga gusto nimo i-improve ang ilahang kinabuhi gusto nimo nga mamahimong hitsas ang ilahang seguridad meaning to say na kay options o na kay gusto nga buhaton kung saon nimo pag-achieve ang naasoy nga target. Pero og wa gani kay nahibaluan or dili gyud tinud-anay ang imuhang paghatag o commitment diya mismo sa pagtuman sa imong promisa sa mga katawhan, wala kay laing buhaton kundi i-discredit lang nimo imuhang nasugdan. Basic mo na no. Bisag sa mga yano nga mga tao ato anang masabtan sa atong mga silingan no. Ug wa kay ika-offer nga lain ang imong buhaton imong daoton ang imong silingan. So expected na nga mga move ug atong tan-awon although wala lang ta mag-expect nung naman ni ilahang tahakon tungkol kay sa ato alang istorya sa unahan kauban baya ta sa pagpundar sa samtangan nga administrasyon. Pero wala ta kahibalo nga taliwala o kanabang tinuod yun na scam gyud ang nagbayan sa Davao. Kung mahibaluan pa lang o nahibaluan pa lang nato mo din ni direksyon ng ilang tahakon nga kita mahinoy tulusikon tulus nga kita may nagtabang isa ta sa komunidad nga nagtabang sa ilahang kadaugan instead nga ato ang pupuon karon ang resulta sa ato ang paningkamot mura man noon og samot ta nga gidubong no, sa ato ang sitwasyon gigamit no, ang otoridad o ingon man ang ilang posisyon nga gisalig o gihatag no, sa ilaha di mismo sa ato ang mga katawhan. So, pattern na kaya na. No? Gani sa uban nga mga pamantalaan karon si Mayor o si VP Inday na po'y target. No? Na ay mga nagapangutana matud pa nga asa kuno siya sa panahon sa baha. No? Ilahabang gina-expand katong insidente nga ang sigurado ko kanabang link diya mismo sa administration nga mao'y nagbutyag nga katong baga panahona digawas
miadto si BP Sara sa Germany nga oglang taon dugay na to niya nga naka-schedule. In fact giaprobahan na iyang travel, gi-highlight lang no? Kaya para lang naalang maistoryahan, kaya para lang po matabunan ang kauaw sa administration nga atol sa State of the Nation Address. Gipanghambog matod pa nga bastante ang kanabang mitigating infrastructure programs katabaga river control o pila ka mga adlaw nilutaw ang imperialistang Manila, no? Nagpakita nga halos way gamit or kanabang sayang lang ang kwarta, ang taxpayers money, kay daghan nakakwarta sa nasyo nga proyekto ug wa pud makasulba diya mismo sa sitwasyon labi na sa pag-address sa baha sa primerang syudad no, sa ato ang nasod. So siyempre lihok pud ang mga atakdog sa administration kay para lang malimtan sa katawhan ug unsa tong nakita karon no nga kanabang inefficiency sa kasamtangan nga administrasyon. Sa laing bahin si gitawag ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga power tripper no? Ang pag-file og kaso sa gatusan ka mga pulis sa dakbayan sa Davao. Direkta nagka-problema karon. Kaya una-una, kining ato ang mga pulis, luoy kaayo ni. No? Dapat ato aning proteksyonan. Bitaw nga na ay mga petitions nga gibuhat karon para pagpakita nga nakasabot no ang Damawinyo o kinsay gibuhat sa mga kaluluoy nato nga mga pulis karon nga nahimo bang instrumento sa pagpakita sa ilahang abuso sa ilang otoridad. For the first time, no, aside yung ipang-relieve nga to ang mga station commanders, bago pa lang gani, gitagaan o award no, sa PNP. Isip mga isa sa mga best police no, sa syudad. Kaya mamatay ginakuan karon nga matod pa na ako no'y tampering sa mga records. Mo nang na-highlight ang syudad nga maayo ang mga police. So saon pagtrabaho karon sa ato baga yano nga baga membro sa kuerpos kapulisan nga gatusan kanila nagatubang karon og kaso. Hinungdan nga kana bang napika no ang ato ang mayor isip amahan sa lungsod tod kay debate kini og kaluoy sa baga yanong membro sa kapulisan nga giapil-apil sa politika. Bisan pag ingnon nila nga wa no. Pero ang yano nga tao makahibalo nga kini pagpakita sa administrasyon diri sa gangaan sa dakbayan sa Davao nga amoa ang power karon. Kami ang manglaki karon tungod kay amo ni nga administrasyon. So kung unsay pwede nilang buhaton, buhaton nila. Gitanggalan og mga police escort, si BP Sara, gilikay ang dakbayan sa Davao sa mga social services. Pero taliwala na ang dakbayan sa Davao ni amot ni hatag assistance more or less mga 14 billion ata 14 million ata to sa mga apektadong baha no apektadong o baha dito sa Kauluhang Manila. Ipang-reduce no ato mga social services, ipanghatag no sa pipila ka mga politiko nga ilang kaalyado. Ang nahimong kaluluoy ang katawhang Damawinyo. No? Unya karon ang pulis nga instead ang ilahang trabaho maulay pagbantay sa seguridad, ilaha pang giapil-apil. No? So how do we expect nga ang pulis karon mo perform sa ilang obligasyon? Pag dili na sila mo perform obligasyon, kinsa na may mugara karon? Dara tong mga tao nga adunay mga criminal involvements. Dara tong mga tao nga mga drugista. No? Mabitaw ng dili lang man diri sa dakbayan sa Davao. Matod pas panahon nga ni Kanaog no, si Presidente Digong isip Presidente sa nasod kung naghilak no, ang mga maayo nga lungsuranon, grabe ang kalipay no? Sa katong mga drugista kay matod pa ilahan na pong panahon.
Kinsay gubaon ana ang ato ang komunidad. Ang atong komunidad sa umaabot nga kung dili nato masave, mapariha kaniadto, no? Nga base sa exposure or expose nga nabuhat, labi na katong panahon sa tukhang nga halos gipa-surrender tanan, diya nato na-realize og pila day kamilyon kabaga Pilipino ang gigamit o ginadili nga droga. O diya nato na-realize ang tinud-anay nga istorya nga kining droga tungod kay kwarta, dili lang mga yano ang involved niini. Bisan gani sa prisuhan. Bisan gani ang mga dagkong opisyal involved. So, rooted na siya kayo, lisod na siya pag-ibot. Ang problema ani o katong bagayano o mga tarong ng mga tao may maibot. No? O niya magpabilin katong mga tao nga adunay involvement sa droga, unsay mahitabo sa atong sunod nga henerasyon. So, sumala no sa ato ang mayor nga masulbad ang issue o problema nga dili kinahanglan no, sa mga klaseng pasabog. Gibat-bat pa nini ang mga opisyal nagsige matud pa og pabilib. Samtang gibutyag ni Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III niadtong Martes nga isagatos ka mga pulis ang girilib sa tanang 19 ka mga police station sa Dakbayan sa Davao tungod batud pa si ginaingon nga pagmaniobra kuno sa police batters. Atol sa kapihan sa bagong Pilipinas briefing no, sa Camp Quintin Merecido Headquarters. Bago na dahil Pilipinas karon wa man tay nakita nga kabaguhan. Sumala nini nga wa siya masayod sa eksaktong ihap sa kapulisan at nakita nga dunay problema kuno sa recording sa mga blatters. Iyang gipasabot nga unang lakang sa kasong administratibo ang pre-charge investigation o gatagan ang mga police officers nga maka-explicar sa ilahang side. So, ba na iyahang explanation pero bugat, no, gato ang tanawon karon nagkabungkag-bungkag, no, ang membros corpus kapulisan tungod ining nahitabo karon nga insidente. No. So, mana isa sa ako ng istorya, mana isa sa ato ang problema karon. Kay na out of focus na ang mga pulis. Wa na makaibalog kung sa ilahang buhaton, no? Naanay kabalaka. No? So, technically, nag-reduce ang operation sa PNP. Labi na yun sa pag-address sa problema sa kriminalidad o yun man, druga sa ato ang palibot. So, kaluluoy karon ang ato ang mga katawhan. Aksyon tagkabalaka. No? Dili para sa ato ang panahon, kundi sa panahon no, sa atong umaabot ng mga henerasyon kay mas daghan pa unya. No? Ang mga Pilipino nga mamahimong sumbi. Mahimong sumbit tungod ining grabing duot no, sa droga. Sa laing bahin, giduso ni Senator Rapi Tulfo nga pahamtangan og bugat nga silot ang malambigit sa pagkatag o ginahimong komedya ang bomb threat sa mga pampublikong lugar sama sa tren, eroplano, barko, tulungaan, simbahan ug uban pa. So, iyang giduso ang Senate Bill 2768 or Anti-Bomb Joke Act din magatubang og silot o ang mga magpakatag og mali o peaking impormasyon labot sa bomb threats, explosive o pang life-threatening o destructive materials. So, ang malapason posibleng matubang sa 2 hangtod 6 kabaga tuig nga pagkapresyo o multa 100,000 hangtod 5 million depende sa kabugat sa nahimong kalapasan. Sakop sa silot ang mag-bomb threat gamit ang mail, electronic mail, telepono, cellular phone, fax machine, telegraph, printed materials, video, recording, social media o pang pamaagi sa komunikasyon. So, mani mga binuang nga dili pwede nga binuangan. No? Ay, kung magbinuang ka, bisan pa ang imong intensyon, magpakatawa, no? It will not make you happy. Kaya ano man, magatubang man ka o silot. Kay makahatag ba na o kanabang disturbo diya mismo sa seguridad sa palibot. Sa laing bahin, ang PNP naglaom nga dili matud pa di na kuno makatago sa kibuloy human nga gi-freeze ang iyang assets. So kay para sa iyo na kuno nga madakpan. So, kadugay ba ni madakpan sa iko
Pastor Tibuloy. May lang unta, bahinanta sa 10 million. Pero iso may dakpon. No? Sigurado ko si Kibuloy karon pareha bitag na ni Presidente Digong. Kung nasa si Kibuloy. Sigurado nasa langit. Ha? Nasa Facebook, no? Wa na tao karon nga wa makaila kang Kibuloy. No? O madagan si Kibuloy og senador sigurado ko number 1. Ha? Kaya gano man, alos na nakaila naman. Asang Facebook gani naglibog na, asa iyang unahon, tumbling ba siya kay para dakong premyo iyang madawat no pareha sa katong gymnast nga si Yulo o mangita na lang siya og asa si Kibuloy. Kabuang ng Pilipino karon tungod sa kalisod. Hantod karon padayon gyapon nga nagkalisod ang ato ang sitwasyon. So panita na si Kibuloy og gawas. Tungod sa 10 million. Ang problema lagi din na og simbako mudakpan og ihatag, no? Kay sila ra may nag-istorya. Kumusta naman ato mga kaigsunan diya sa Tagum? Namonitor na to tong mura stabbing incident no, sa isa ka boarding house. Pero ang problema dito, medyo sabit na po ang mga membro sa Cuerpos Kapulisan kay matun pa ang isa ka suspect nga napatay. Dili to siya suspect sa pagpandunggab kundi igo lang ni tabang. No? Gibarugan karon sa usa ka Ling Himentisa nga dili nila madawat ang nahitabo og sila nagtuo nga nadamay lang ang usa ka RJ Jackson kahilog ug dili makatarunganon ang kamatayon niini. Suma pa ni Himentisa nga rescue lang ang lalaki tungod barkada niya ang biktima apan tungod kay naggunit kini og sundang nalaan kinig suspect og napusilan. Dugang pa sa nakasaksi nga niadtong tungura nagpakitabang sila sanglit ilang dunggan nga dunay nahitabong dinunggabay sud mismo sa kwarto sa usa ka boarding house sa may Purok Talisay, Safra Compound, Barangay Magugpo, East Tagum City. Tungod dinhi nangurso matud pa ang usa ka RJ sa pagluwas sa iyang higara rason nga misubay kini isa likod nga bahin sa boarding house. Gani at tigbasa niya ang suspect na si Nelson Cabrera, mao ni katong security. Sa dihang paggawas niya, gitaas ko ni RJ ang iyang kamot apan diretsyo noon kining gipusil sa pulis. Sa karon giawag sa kapulisan ang pamilya ni RJ nga mopatimaw sa Tagum Police Station aron ilang mainabi og daling maimbestigahan ang itabong krimen. Sa karon ginaulat pa ang motu proprio investigation sa kapulisan tungod sa nahitabo atol sa bawang insidente. Una nang gila napatay nga suspect nga si Nelson Narbasa, 33 anyos, residente sa Montevista, Davao de Oro, usa ka security guard. Samtang ang mga biktima nga parehong nagtrabaho sa mall gilang sila Gisa May Tabag, 19 anyos, service crew o Joan Rundan, 28 anyos, no? Kahira. No? So, naminaw ang ako ang mga konsyal karon pagbuhat tragod mo o ordinansa sa barangay, paggandak mo og research kung paunsa na to mapalig-on ang security pod no sa ato ang mga boarding houses. Naa naman tay instruction sa mga prop leaders nga kanang i-account kanang ato ang mga borders dina. In fact, natay mga requirements nga dawat o borders kinahanglan kana bang i-report sa mga prop leader unya nay klaro sakto nga detalye og pagsulod nila sa maong prop ug asa sila gikan para nata identifications. O kini nga insidente karon nagpahimata sa ato nga kinahanglan nato nga kanabang paligunon pa ang ato ang security sa ato mga boarding houses. Kaya kasagaran ba sa ato mga boarding houses dili wala man mga permit. Tungod kay ato ang gitolerate kayo say panginabuhi lagi nagtukod lagi lahang kabuliyong balay pero i-kwarto-kwarto na nila nilang balay pila na ka mga borders wata makaibalo. O asa nagika na nga mga borders bag-or ba daw ng security no tungod lagi kay nay arkila ipasulod karon ang problema
siguro kung sa state of mind ani wata kay balo basig na diferensya, tulog-tulog tong mga kauban, ambot lang og i-rate ba ning mga biktima, no? Kay wala na may istorya nga mura og naay attempted rape, no, pero dili pa pud klaro. So, malagi na resulta sa kamatayon, murag duha ata ang namatay ani, no? Duha ka victims. Ang problema dito katong operation sa PNP kay basig dili pod kana bang with due respect sa PNP, siyempre igo ra pod sila nag-rescue. O basig di pod klaro ang detalye, naturalmente pag gawas tanaw nga nagdala nagbitbit og sundang, kana bang instinct sa tao ang self-defense. Wala magunta dito atong during the incident ba. So basig tinuod pod mana siguro nagpaigayon pod og motu proprio investigation ang PNP para ipagawas og lantawon og tinuod ba ning allegations. Pero sa ako nang naistorya sa unahan, kini nga insidente karon it will really encourage us no nga i-strengthen nato ang policies or kinahanglan magbugna no barangay ordinance kabahin sa mga borders no. So labi nato ang mga barangay kagawad karon no? Murag bag-o ra man punto sila nagawas. Kay na may tipahigayon nga bidding para sa improvement sa Disaster Operation Center. Kay naatay nagahin no almost 1 million para magamit na tong mura og first floor sa atong disaster operation. Diya mismo sa may St. John no kay malagi na itupod man na sa DPWH wa po nila gihuman although naingon man po sila nga mag-allocate daw sila og budget. Pero wala man po, kinanglan man natong gamiton, so may nalang nga naatay savings kamay sa barangay, may atong gigamit, no, kay para mabuhatan ang opisina, no, sa ato ang mga operatiba, no. Murag i-divide ato to siya og tulo, no. So, target nato nga dito nato i-house ang katong mga operatiba sa Barangay Disaster Operation Management, ang katong grupo sa Recon, ang grupo ata sa Tanod, ug ang grupo po sa reservist, no? Kaya para naagid sila ilahang kagaling opisina sa panahon unya no nga kana bang magbiting na sila lang kamitingan, taktisay sila o paunsa pa nga mapa-improve ang ilahang operation. So daghang salamat po no sa ato mga membro sa konseyo. Naaday ko ano katong na-crash ng aeroplano sa Brazil. Magapatayng lawas sa 62 katao sa pagkahagsa sa aeroplano sa Brazil na recover. Imagino ni mo, anang kung ikay sakay atong aeroplano, kung sa imuhang feeling, tinuod yun dahil. Kana bang sa panahon nga tanaw ni mo, hopeless ka na, defenseless ka na. Sa panahon nga karang tanaw nimo ato bangon na nimo ang kamatayon. Ang una gini mo mabutang sa imong una-una. Ang Ginoo gyud mangayo gyud ka pasaylo sa imong sa. Unya og nakay asawa, imong asawa, mga ginikanan. Wa na di ka nakahuna-una og mga kabit. Ang imong una-una ra gyud katong mga legal. Experience ko na escape ako. Adto ko og subi. Karon, gikan mo ko ato nag-attend og National Convention sa Student Council. Wala ko ma-appeal sa grupo sa original nga mga SKs. Niapas lang ko. Pag-apas na ko, nagbagyo man. Wa ko kay balo nga prior day sa bagyo sila nakagawas na pag-abot na ko dito ako na lang isa. So, wala kay communications kay di magit pareha kan ato bit lang ano. I-accommodate ko ni Mayor Richard Gordon. Kato nga time ang iyang anak may presidente sa federation sa SK. Dito ko gipatulog sa quarter sa mga sundalo. Nga 3 days after, medyo linaw na, ipasakay ko og kanang gamay nga aeroplano ba? No? Orag pang business time. Oh. Kaya para padung sa Manila. Pag sakay na ko,
puros mga businessman ang ako ang kuyog. Unya nakita na ko stapan na mga tao dito tag-as kayo ganang ko ang dagko kayo. Mga batso kayo ba ganang ko ako paglingkod basa ng newspaper unya discuss billion ganang ko. Karon pag-abot na dito sa kuan kay grabe man ang kuan. Grabe ang anang air packet. Kurog. Unya kalit naghagsa ang eroplano kay ilam din nagitagak. Katapusan nga tagak ug ganang kuan pagkurog ug ganang kuan pagtagak kurog na pud ug ganang kuan. Napalong ang suga. Palong suga sa eroplano. Unya natagak ang kanang kuan gani kanang mga mask gani sa oxygen. Ipurog. Basta ang nadunggan ako katulaging duha ka buok mga aktor ug ganang kuan with due respect no sa atong mga kaigsunan ng LGBT ug ganang kuan. Wagi ko nagtuo ng mga bayot ko. Pero dito na nga murag tag kurog na ug ganang kuan bihan ako nakuan mga Bisaya ug ganang kuan singgit ug Ginoo ug ganang kuan mga babae. Sakit na babae tanan ug ganang kuan. Ako wa gid ko laing gibuhat ug ganang kuan. Pag tan-aw na ako murag pahagsa na ginugan gunit ko tuhod. Ug ganang kuan. Narinig na ako ang istorya niya, nalagay ko, Lord, pasaylo ako sa kuha mga sala. Ikaw na'y bahala na ko. No? Mga kaingogin ko basta sa katapusan, ganda ang kuha, ganda yung tao, mga ganda ko sa ilo sila. Kumanon ko. Pag-abot na mo sa kuha, airport, sugat mo yung ambulansya, dagan kayo kuha, padala sa ospital. Ganang ko ako, murag kasukaon ko ganang kuha, pero kung lagi ko yung kwarta, ano ako, di lang ko dala hospital, kaya basi ugang dugay ko pa gawason ba? Kaya kung pwede pa lagi ang sunod nga flight, Manila, o magbahas na kong tako, o karang baktasyon na lang ako, gano'n, basta, patigyan akong kayawa. Mana instruction, di ba? Pag sakay mo sa aeroplano, kung gano'n ko, sakay ka sa aeroplano na instruction dito, just in case, mahagsa ang aeroplano, o gano'n ko, kung sa imong posisyon, ang posisyon, ganyan mo, gunitan, ganyan mo, tuhod, gano'n ko, kaya, para sa impact ba? Unang kuan. Kay ang Philippine Airlines kani adto na-crash ko na. Isa lang ang buwi. 1960s ba ito? Mga pagsugod nila. Unang kuan. Ang iyahang purma paghagsa og ganong kuan. Maro ito. Pagtanaw ni nga mahagsa na gid og ganong kuan tanan, gunit siya sa iyang depensahan ba? Tuhod ano. Yupo siya. Kung ganun kuhan. Buhi siya. Tagaan siya o katungatay o ganun kuhan. Murag milyon ang iyahang financial award. Nabuhi pa siya o mga 20 katuig. Pero wala na siya nag-enjoy sa kwarta. Ito 1 milyon. Kung ganun kuhan. Bisan pa katong mga panahon ng 1 milyon, ang ibalay siya na mga 10 milyon. Pwede siya mag-hire o mga nurses, urban pa. Kung ganun kuhan. Ang matana yun siya. O balikan daw niya ang panahon kaya dagan malingon sa iya. Swerte ka, nabuhi ka pa. Ug ganang kuan, tagaan pa ka milyon. Ug ganang kuan, at least ang imong disgrasya na imong instrumento nga imong bastante imong ginabuhi. Ug ganang kuan, pero pangutana siya, wa gid siya na enjoy sa iyang mabilyon. Ug ganang kuan, mas maayo gid ang mabalik to kaniadto. Kay pag umag disgrasya, ganang kuan. Wala naman mauli ang lawas. Nagtuwan naman siya. Sa ikaw ma-enjoy ka. Baso ka di. Ikaw na balik kung tanan o ganagkuhan. Oo. Yung surti at ang na to. Hindi mo Mana nga, bisan pa o tagal ka kwarta, bimahe yung paglawas, o yung kuhanig yan po nimo ma-enjoy. Imagino nimo. Di mo magkaon. Hindi nakala. Di mo magkaon siya, o ganang kuhan, o tuwan siya. O bisag mo anto siyang sili, o tuwan siya. Sorry, kung sakay siya, sa kanan, mura siya bula. 42 minutos, minapas, gikan sa alas 6. No? Sa pruning mga lokal kapag balita, no?
halos related naman si Roxanne. Roxanne na may hapon. Sa laing bahin, Zero Maritime Incident ato sa Ironman. Di pasigarbo kini sa grupo sa Coast Guard. So, minito siya, maayo ang ilang pagka-manage. Sa laing bahin, di mong harassment no, sa Chinese aircraft, no, sa gianan sa Philippine Air Force, sa baho ni Basilio, ikundina ni Pangulong Marcos. So, para magiging panguhatan to, permanente lang yung kundina, no? Para mag-register, nagato ang kuhan. Kanabang oppositions. Ipatuman sa Philippine National Police ang recalibrated approach no, sa ilang kampanya kontra illegal nga droga sa nasod. Sigon kang maligbutyag ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel. Tumong niini nga tutukan ang mga source and supply chain o kanang mga high-value drug personalities imbis nga gagmay pusher o user. Nagtuo si Marbel nga mas epektibo pinaagi sa Less Bloody Drug War Campaign. Kauban sa bagong strategiya ang mas gipahugtang intelligence operation o mas gipalig-on nga kooperasyon sa komunidad. Nasayra gagikan July 1, 2022 hangtod July 31, 2024, nakakupiska ang PNP og mukabat sa 36.5 billion nga kantidad sa gituang shabu gikan sa wala og tuong drug-related operations. So daghang operation no, gipahigayan sa PNP. Gikan sa July 1, 2022 hangtod July 31 niabot og 36.5 billion. Pero ganong hantod karon daghang kuan. So sige dakop, sige luto. So, dapat siguro tama na. Tutukan tong mga dinagko katong yung nagaluto. So para po kanabang maundang ilahang operasyon kay sukat pa kaniadto mamana nga mga kuan, mamana nga mga commitment. So kana lang siguro anyway padayon magyapon no, ang kanabang panawagan kini sa leptospirosis ug uban pa nga mga kampanya no, sa ato ang gobyerno. So 45 minutos milapas gikan sa alas 6 ang ato ang mga ginikanan. Pahimangno lang ang ato ang mga kabataan nga nasa gawas ko. Ipusan ninyo katong ato mga internet operators naman tay sabot nga tabangan nato ang ato ang mga ginikanan o nga magtuyo ang ilahang mga anak. Dahil mismo sulod sa Panimalay, labi na o kanang panahon na sa curfew. Ayaw na kayo ninyo nagdaginuta. No? Tungod lang sa katilang karon piso 5. No? Pero makaamot mo sa kadaot, diya mismo sa pagmaon sa mga kabataan. So, mas maayo itong old traditions kaniadto ba? Nga alas 6 pa lang, no? Kanabang inig panahon sa Angelos, mabalik pa magdata sa ilan ng panahon. No? Yang nato ang mga bata ba, alas 6 pa lang, iligbagting sa Angelos o Garangkoan, na nasulod sa Panimalay. No? Na nasulod sa Panimalay ba? At least, kanabang na ay seguridad, mahimong peaceful ang panahon, nahimo na magong complicated no, ang ato ang new generations. Although, dili man na siya kanabang problema, pero siguro kinahanglan lang po nato nga i-balanse. Kung dakog rulyo ang ato ang mga ginikanan din na. Padayon nga pagmaymay, pag-istorya sa atong mga kabataan, kining padayon nga pagdisiplina sa ilaha, manay makaayo di mismo sa ilahang kaugmaon ug ingon man sa ato ang komunidad. So, daghang kayong salamat no, sa ato ang mga kaubanan karong mga gabiuna. Kumusta naman ang inyong preparasyon sa inyong panihapon? Kung sabay mga tirada na ito din na, kung sabay lami nga sudaan sa panihapon karon. Kadang bisag ang luto kaniadto. No? Nabang remember na ako sa kaniadto ato ang mga ginikanan.
kana bang preparation, kanang pagluto, mura ba o dako kayong preparasyon? No? Pamahaw, paniudto, panihapon, dili dinali ba? Katong mga luto nga gulay sa ato ang mga lula, lulo, kaniadto, o ikumpara nato karon nga warag mga quick foods. Mas lami gantong kanabang gihaguan gyud pag-ayo, o gipalami pag-ayo. Kanabang manifestation sa imong pagigugma di mismo sa imong membro sa imong pamilya nga may mukaon sa imong giluto. Dili lang sige og barbecue, no? Noodles, mga quick foods. Samtang sige gluto o ganang kuan, sige atang to mga anak o ganang kuan. Remember ko kani adto nga basta magluto na akong lola o kanang munggos, maglata ng munggos. Ang mga apo magkabuang pangita o kuan kanang baso. Samtang magbukal ang munggos, ngayon nun kay ang munggos, butangan man to og kuan, sukar, no? Maya mo ang kaunon, no? Dami kayo. Kaya ba mo kaniadto ang ako ang ambisyon ng ganang kuan nga og makatrabaho lang yung kung palit kong daghan ng ganang kuan. Dili ka ng pork and beans. Mao to'y pinakalami nga sugdan para sa ako kaniadto. Kanang pork and beans nga ibudbud nimo sa kuan ba kanang bugas o sa rice. Labi kayo kanang kuan pork and beans. Orange ang ulo. Orange ang ulo. Ay yellow. Yellow. Kanang kuan pork and beans. Pero karon mo kuan naman. Dili na kayo bago na magod ang siguro ang timplada sa dilatama, no? So kana lang 50 minutos milapas alas 6 ato ang pagtibaya, no, sa ato ang pinalanggang Mayor Basti Duterte, ato ang Vice Mayor si Vice Mayor Melchor Kitai Jr., atong Congressman Vince Garcia o former Congresswoman Maylene Garcia Albano, ato mga membro sa council, si Councilor Javi Campos, Councilor Dante Apostol, no? Maayong gabi iday kang former Barangay Captain Dosi Apostol, no? Sa Tanakan, Councilor Abilia, si Councilor Dayap, si Councilor Maipos, si Councilor Bungguyan, si Grito naman siguro to, no? Kung ano tayo nalimutan. O, good man sa itong mga kabanan sa konseho, kinigihapon, di matabata, sa kanginan, Kapitan Alan Simuag, temporaryong manabilit, tinig maingon, nga ang panagiusas, narabot ng sa katilingban, may tinusbawan sa nasod ng demokrasya. May gabi, kayo. Tara nga sabay sa barangay lasang, diri malinaw nang nga mong kahintang, napay kapitan nga grabe ka